Okay. Sister Nika, you cannot start your video because the host stopped it. Can you please give me an access to my video? Okay. Magandang gabi naman muli sa ating lahat, mga kapatid na Jeriel, kumusta kayo diyan, kapatid? Magandang gabi po at tayo po naman ay maayos. Kahit sa papaanong paraan ay maayos tayo ngayon. Yeah, sa awa ng Diyos ay kakaraos tayong dalawa. Opo, Akala na, isipin nyo, bagaman dumabang tayo sa... 89 na episode ito. Yeah, O, di labing isang exactly. episode na lang, 100 na. Kaya Sandaan na. marami na po tayong natutunan sa ating ginawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sana ang ating mga kaibigan at taga-subaybay, taga-pakinig ay patuloy na mag-aral at siya sa atin ano ba talaga ang tama na dapat sampalatayanan ng bawat tao na nakasulat sa Biblia. Kapatid na Tama. Ernie? Mahalaga po yan. At gaya ng ating alam, 89 na. So, labing isang episode pa, 100 na tayo, no? Tama po. Isang century na tayo. Anyway, manalangin muna tayo, mga kapatid, bago tayo po magsagawa ng pag-aaral natin. Ama namin Diyos, Yahuwah, na makapangyarihang kapo sa lahat. Patuloy mo po na kami ay binibiyaya ng aming buhay, ng lakas. May pagkakataon sa buhay namin na nagdaraan din kami at dumadaan sa pagsubok. Subalit sa lahat ng mga yon ay napagtagumpayan namin. Kaya magpahanggang ngayon, narito kami para po kami ay muling ariin mo sana na abang alipin para tagapagpahayag po ng iyong mga katotohanan. Ama namin Diyos, umaasa kami na hindi mo kami pababayaan sapagkat mga aba kami, kulang kamit kapos sa kaalaman. Kaya ang aming iniibig ay mahayag sa mga tao ang gusto mo. Kaya aming hinihiling ang iyong patnubay. Ipakigawad mo po sa amin upang ang banal na espiritu ang siyang gumabay sa aming mga dila, sa aming mga puso at madama ng mga tao ang iyong mga kalooban. Umaasa kami na sa ibabaw ng lahat ay lagi mo sana kaming ariin sa aming paglapit na ito sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Ang pagpapakumbaba ay alam nating magandang virtue, magandang pag-uugaling hinahanap ng Diyos sa mga anak niya. Pero may dalawang uri ng humility o pagpapakumbaba. Merong pagpapakumbaba na ayon sa kalooban ng Diyos at meron naman pong pagpapakumbaba na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit natin pag-aaralan itong false humility? Yan ang titulo ng ating pong paksa eh. Kapagkat ayaw nating tayo mahulog sa isang maling pagpapakumbaba. Ang gusto po natin, ang ating gagawing pagpapakumbaba ay ang naaayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Eh bakit po? Ano po ang sinasabi ng Apostol Pablo patungkol sa mga tao sa ating panahon? Sa unang talata po ng ating pag-aaral, ganitong nakasulat, babasahin po natin ito, inyo pong subaybayan, mga kapatid.
Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. These things indeed have an appearance of wisdom and self-imposed religion, false humility, and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. Kaya ating binasa muna ito sapagkat mayroon pong binanggit po riyan na taking delight in false humility. At ang sabi po riyan ay, these things indeed have an appearance of wisdom and self-imposed religion, false humility, but are of no value against the indulgence of the flesh. Sa Tagalog ang sabi, huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ng sarili nyo at sambahin ang mga anghel. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na paggawa lang, walang kabuluhan at gawa-gawa lang na makamundo nilang pag-iisip. Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa kanilang o sa sariling katawan. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Ano ho ang sinasabi ng Apostol Pablo patungkol sa mga tao noon at maging sa ating panahon? Mayroon pong mga tao na sila po ay nahikayat, na sila ay sabi pagkaitan ng sarili nyo. Ang katumbas ng pagkaitan ng sarili, false humility po yun eh. Di ba? At ang sabi nila ni Pablo, these things have an appearance of wisdom. Parang may kalakip na karunungan. And ang sabi, in self-imposed religion. Yung mga relihiyong sila lang po ang siyang nagtayo. Mayroong ganyang mga tao ngayon. False humility, maling pagpapakumbaba. Kaya mapapansin po natin sa ating mga paligid, may mga relihiyon na ang kanilang paglilingkod ay hinahaluan nila ng kanilang sariling nilikhang mga kaisipan na sa akala nila yung ginagawa nilang yun ay magiging dapat sila sa Panginoon Diyos. Pero ang sabi po yan, ang sabi, but are of no value against the indulgence of the flesh. Wala namang naitutulong. Sa makatwid, kailangan po maging aware ang tao. Merong tinatawag na false humility. Maling pagpapakumbaba. Tanong, tayo ba ay kasama diyan? Baka tayo kasama. Paano ho natin malalaman po yan? Dapat nating suriin. Hindi ko mo tayo kabilang na sa isang samahan na pangrelihiyon ay ang akala natin ay nasa tama na po tayo. Habang tumatakbo ang panahon, saan man tayong relihiyong nandoon, ay pwedeng magbago po yan. Tandaan natin, ang pagtalikod sa aral ng Diyos ay hindi mahahalata. Nahahalata ng tao yan pagka natalikod na. Malayo na pala siya sa Diyos. Sunod siya ng sunod sa utos ng kanyang relihiyon, hindi na pala utos ng Diyos ang kanyang sinusunod. Naging self-imposed religion na. False humility na ang kinapapatakan nila. Kaya mahalaga talaga ang magsuri, mga kapatid. Alam niyo, pag binabanggit po ang false humility o maling pagpapakumbaba, ay palaging kakambal ang mapagpaimbabaw. Hindi tunay na aksyon ang makikita mo sa mga mapagpaimbabaw. Ang layunin po nila para hangaan sila ng iba.
Ang ganitong paglilingkod, alam niyo, ay mukhang, sabi nga, mapagpakumbaba pag tiningnan ninyo. At mabait, pero sa puso po ay punong-puno ng pride. Samantalang ang tunay na humility, ang tamang pagpapakumbaba, ay yung pagtitiwala sa Diyos at handang manglingkod sa ibang tao. Di ba? Kaya ang false humility, hindi ho nakasentro sa iba yan eh. Nakasentro po yan sa sarili niya. Kaya pagkakabilang ka sa isang relihiyon, ay mahalata mo kung ito ay self-imposed religion. Kung itong relihiyon na to ay hinaluan na ng mga man-made ideas sapagkat ang kanyang sistema ay self-centered. Yan ang false humility. O, pinaglilingkuran ng sariling hangarin. Di baling may masaktan sa na ibang tao basta makuha niyang hangarin niya. Ang tunay na humility po ay sa Diyos siya nagtitiwala. Ang Diyos po ang kanyang pinaglilingkuran. At ang nasa isip niya, paano siya makatutulong sa kapwa nang walang kapalit? No? Katulad ng pahayag ng Apostol Pablo. Next slide po, Pilipos. Ito mababasa natin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuting iba kaysa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Anong pahayag ng Apostol Pablo? Sa isang naglilingkod sa Diyos ng may buong tunay na kapakumbabaan, ay hindi ho siya gumagawa para sa kanyang sariling hangarin. Sa hangarin niyang maitaas ang sarili niya. Sa halip, ang true humility, yun ang tunay na pagpapakumbaba, ay itinuturing niyang mas mabuting iba kaysa kanya. At ang iniisip noon ay hindi lang yung sa sarili niya, kundi yung para sa iba. Kung siya naman ay ika nga naglilingkod sa Diyos, sapagkat wala namang reliyong hindi ang Diyos ang kanyang pinaglilingkuran, quote and quote. Di ba? Pagkat yung iba, sa Diyos daw, pero pag sinuri mo, hindi naman. Ano damdamin ng Diyos sa ganyang mga tao? Yung mahilig na paglingkuran ng sarili niyang hangarin, siya ang sikat, siya ang pinakamagaling. Ito sabi ng Diyos. Ito, sa unang Pedro. At kayo, namang mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat na mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Dahil sinasabi sa kasulatan, pinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas. Ngunit, kinaawaan niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos na darating ang araw na pararangalan niya kayo. Ano damdamin ng Diyos sa mga tao na mayroon niyang pagpapakumbaba pero false humility naman. Bakit? Self-centered sila eh. Di ba? Akala mo pagtingin mo, mabait eh. Pero ang totoo, hindi. Sa puso niya, nandun ang pagmamataas. Ang sabi ng Biblia, pinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas. Kaya galit ang Diyos sa mga ganyan tao. Ano kapatid na Jeriel? Ano ang tamang pagpapakababa ayon sa Kolosas? Bakit natin? Inom muna tayo mga kapatid ng tubig, ano? Ayan. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at mapagtiis. Pasensyahan kayo sa isa't isa
at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Wag dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Ayon kay Pablo, ang tamang pagpapakumbaba, yan ang true humility. Mapagmalasakit siya. Ayan, no? Maganda kalooban niya. Hindi peke, oh. Mapagpakumbaba siya. Yan ang true humility. Mabait at mapagpatis. Nagpapasensyahan. Kaya, ang mga tao na may taglay na tunay na pagpapakumbaba ay wala akong sama ng loob kanino man. Mabait kasi siya eh. At saka maganda kalooban niya. Ang nasa isip niya, yung ikabubuti ng kapwa niya. Hindi siya nag-iisip ng kung ano ang ikasasama ng kapwa niya. Bakit? Hindi nga niya taglay yung false humility. Ano taglay niya? Yung true humility. Tamang paraan ng pagpapakumbaba. Ngayon, paano po pinakilala ni Pablo ang nagkukunwang mapagpakumbaba? Yung false humility na tawag natin. Ito, pakinggan natin. Kaya nga, wag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, kung anong dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Wag hahawak nito. Wag titikim nun. Yun. Wag hihipo niyan. Ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin at inumin. Mga kapatid, ayon po sa Biblia, paano pa ipinakilala ni Pablo ang mga taong nagtataglay ng nagkukunwang pagpapakumbaba? Sabi po riyan ay ating nabasa na may mga tao na kanilang ginagawa sa kanilang samahan ay kanilang sinasamahan noong mga man-made traditions. Yung bagang likha lang ng tao na mga tradisyon na ayon kay Pablo ay panahong Kristiyano na, merong mga magsasabi, huwag kang hahawak nito, huwag titikim yon, huwag hihipo niyan. Ano pa sabi? Huwag kayong wikang padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung anong hindi dapat kainin o inumin o kung anong dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Panahong Kristiyano na Messianic period na. Bakit ang ginagawa ng iba, binabalik nila ang sinong kautusan? Di ba? Yun ang kanilang hinahalo sa kanilang relihiyo at paglilingkod. Ano po yun? Mga man-made traditions, mga nakaraanang mga ginagawa, ba't mo pa ibinabalik yan? Di ba? Kaya ang nangyari, nawala ng pananampalataya sa Kristo dahil sa mga aral at utos ng mga tao na yan ang mga tradisyon noon. Nakalimutan ng Kristo. Kaya ganyang Shabbat, Shalom, walang masama dun Diba? Pero dapat ang isigaw natin, Yahushua HaMashiach. Diba? Shalom. Karoon ng peace. Diba? Bakit? Ang Kristo po ang dapat nating bigyan ng malaking pagpapahalaga. Diba mga kapatid? Pero mapapansin po natin, ang iba mapilit talaga. Kaya tayo nag-aaral ng ganito para ating mapag-aralang mabuti kung ang ating ginagawang paglilingkod ay baka nahuhulog sa isang false humility, umaling pagpapakumbaba. Di ba? Ang ganitong uring mga tao, ang gawain nila parang mapagpakumbaba. Pag tinignan nyo, parang mahinhin. Pero mapagmataas na dahil sa ginagawa nila, ang akala nila ay tama sa kanilang kaugnayan sa Diyos.
Yun ang iniisip nila. Palagay natin, haluan natin ito. Mga manig na aral, mga tradisyon. Malay mo, baka magustuhan ng Diyos yan. May ganyang mga tao, mayroon pa silang babasahin talata ng Biblia, pero ini-apply nilang luma sa present, samantalang ang present po, may bago na pong tipan, ang Kristo na, ang Messianic period na. Kaya ano sabi ni Pablo sa ganitong uring tao? Next slide. Pasensya na kayo, tayo inuubo, no? Talagang hindi nga kayo makaintindi. Yan ang sabi ni Pablo sa mga tao, no? Nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Bakit ngayon pinipilit ninyong magpakabanal sa pamamagitan ng sarili ninyong pagsisikap? Kaya ito'y patanong. Ano yung pagsisikap nyo? Ay yung mga man-made na ideya. Ba't nyo hinihalo doon sa pananampalataya? Talagang hindi kayo makaintindi. Ang sabi ni Pablo, nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Ba't nagpipilit kayo magpakabanal sa pamamagitan ng sarili niyong pagsisikap? Kaya pag binasa niyong English, sabi ron, can you do anything to sanctify yourself? Meron ka bang magagawa sa iyong sarili para mabanal mo ang iyong sarili? Ang sagot ay nandun na rin. Wala. Ano magagawa mo kung ang ating pagbabatayan yung ating alam lang at ideya? Ang paglilingkod sa Diyos ay kailangan po ay utos ng Diyos. Hindi yung ating gusto. Kaya paglilingkod sa Diyos kung ano yung ibig ng pinaglilingkuran natin, yun ang dapat nating sundin. Hindi. Pinipilit natin yung atin. Hindi naman yun ang gusto ng pinaglilingkuran natin. Ano halimbawa niyan? Yung mga tradisyon, ito ang halimbawa niyan. Basahin natin next slide. May mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch at nagturo sa mga kapatid doon na silang mga hindi Hudyo ay hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises. Yan ang halimbawang isa sa mga halimbawa. Yung kaugalian noon, panahon nila Moises, merong dumating galing sa Antioch na mga galing sa Judea. Mga kapatid din sa mga kasamahan niya ng mga apostol noon. Ano ginawa nila? Aba nagturo. Ang kanilang itinuro ay yung dati, yung tradisyon ng una, kaugalian ni Moises. Katulad ng circumcision o pagpapatuli. Ano ang sabi nila ron? Abay, judgmental pa Ang sabi, hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises. Di yan ang tradisyon, kaugalian, kostumbre, pero kaugaliang uso ng panong una. Ang ginawa nito yung mga ibang mga kasamahan ng mga apostol at alagad, abay nagturo sila ng aral, hindi kayo maliligtas pag hindi kayo nagpatuli. Kaya dinagdagan ng Ebanghelyo ng Kristo. Ano idinagdag? Yung luma, inihalo sa panahon ng Kristo, dapat aral na ng Kristo. Di ba? Hinaluan nila ito ng mga sinaunang panahon pa ni Moises. Ang tawag sa kanyang mga tao ay mga Judaizers. Mga pinagpipilitan pa rin ang kautusan ni Moises, mga kostumbre, kaugaliang katulad ng pagpapatuli. Panahong Kristiyano na, gusto pa rin ipatupad yung kautusang obsolete na. Abay, mag-isip-isip naman sana. Kung narito ang Kristo sa lupa, sa tingin ninyo, matutuwa siya sa mga ginagawa ng mga yan? Baka naakit lang kayo dahil binasahan kayo ng talata. Kailangan po ay magsuri talaga. Hindi pwedeng hindi magsuri. Maging kayong narito, nakasama natin sa paglilingkod kay Yahusya at kay Yahuwah,
magsusuri din kayo. Alamin ninyo kung saan tayo dinadala ng ating ginagawang pag-aaral na ito, kapatid na Julian. Kapatid Learning, medyo meron tayong emergency ng konti, no? Kaya, Okay, go. hindi balit, Okay lang. tuloy niyo po at Sige, tayo ay magbabalik din kung sige. makakapagpatid pa, ano? Ayos yun, Julian. Magpalakas ka, brother. At ang tanong natin, mahalaga pa ba at may kaugnayan sa kaligtasan ang sirkumsasyon sa panahon natin? Basahin natin. Inom lang po ako ng tubig, Ayan. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body. And be thankful, where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ in all and in all. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Ayon po sa Biblia, may kinalaman pa ba ang sirkumsasyon o pagpapatuli o hindi sa kaligtasan natin? Abay, wala ho. Where there is, sabi no, where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised. Di ba? Ang sabi po diyan, let the peace of God rule in your hearts, to which you also were called in one body, and be thankful. Kaya samahan na tayo. Nagpatuloy ka o hindi, wala nang kinalaman yun eh. Wala na pong kinalaman yun. Ang mahalaga, kasama tayo sa kilusang itinatag ng Panginoong Yahushua, sumusunod tayo sa aral niya. Hindi yung aral na may halo ng tradisyon at kaugalian noong una. Diba? Ang mga modernong kayahusya ay maaaring matuksuring sumunod sa ibang kautusan. Katulad ng ginagawa ng iba, mga man-made na ideya na hindi naman po ito, sabi nga, naaayon sa aral na itinuro ng Panginoong Yahushua. Nakakatukso rin po itong gawin ng tao eh. Yung mga batas ng tao. Kasi sa panglabas na anyo, kahanga-hanga eh. Anong halimbawa niyan? Ito, next slide. Habang kumakain sila, kumuha si Yahushua ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos at katapos ay hinati-hati niya ito, binigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, kunin niyo, kainin ninyo itong aking katawan. Pagkatapos kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito dahil itong aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Bagong kasunduan na nga, New Covenant na po yan. Yan ang ginawa ng ating Panginoong Yahushua pagtubos. Diba? Doon nag-umpisa ang New Covenant sa panahong Kristyanismo. Yan ang importante. At yung mga nandoon sa tumanggap ng covenant na yan, nasa isang kilusan o iglesia kung tawagin, na yan po ay pinangungunahan ng ating Panginoong Yahushua. And He is the head of the body, the church. Ang pagturing niya sa mga true followers niya na nagtataglay ng true humility ay katawan niya para ipakita ang relasyon. Parte ng katawan niya. Bahagi ng iglesia. Bahagi ng kilusang itinayo niya. Siya ang sinusunod bilang ulo. Dito ang sabi, sinagawa itong Lord's Supper.
Basahin natin ha. Sinabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng aking Ama. Sa araw na yon, iinom ako ng bagong klase ng inumin kasama niyo sa kaharian ng aking Ama. Umawit sila ng papuri sa Diyos, katapos ay pumunta sila sa bundok ng mga Olibo. Ganyan ho ginawa ng Panginoong Yahushua ang Lord's Supper para maalaala yung kanyang kamatayan sa krus, pagtigis ng kanyang dugo. Yung katawan niya na nagsakripisyo ay yun ang inilalarawan ng tinapay. Yun namang katas ng ubas, lumalarawan sa dugo niyang nadanak doon sa bundok ng Kalbaryo. Pagkatapos niyang maipamahagi yung dapat mabahagi ng mga alagad, umawit sila ng papuri sa Panginoon Diyos. At ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang awit na inawit ng Kristo noong pagkatapos ng Lord's Supper o Passover na hapunan ay ang huling bahagi po ng ang pamagat ay Halil. H-A-L-L-E-L. The Halil ay binubuo mula sa awit Kapitulo 13 hanggang Kapitulo 18. Kasi aklat yan ng awit salmo. Kaya nang awitin nila yung isang awitin pagkatapos ng Lord's Supper ay ayon sa old tradition ng mga Hudyo, galing yan sa The Halil, composed ng chapter 13 to chapter 18 ng books of Psalm, sa aklat ng Salmo, mga kapatid. Bakit natin binasa ito? Sapagkat mayroong mga tao na ang ginagawa nila ay nagdaragdag sila. Dapat na maging sistema ng Lord's Supper. Anong ginagawa ng iba? Dinadagdagan. Ano yung idinagdag? Yung wala po riyan. Ano ginagawa ng iba? Ayun, nagkaroon ng processional walk, processional hymn. Ano yan? Nasa ginawa ba yan ng Panginoong Yahushua? Hindi. Ano yon? Man-made na ideya. Ano hangarin para maging kaakit-akit sa tao? Para, sabi nga, parang stage play. Ang sabi, huwag niyong panunuorin mga awit na lumalakad sa kanila papuntang koro. Tumungo kayo at manalangin. Sabi ng ministro. Di ba? Isang panoorin Di ba? So, wala niyang processional sa Lord's Supper na isinagawa ng Panginoong Yahushua. Ngayon, anong ginawa pa nila? Itinaon nilang pagsamba o pagsimba para magkaroon ng abulyan, nakasobre pa. Sino nagpauso ng sobre? Sila lang. Ano lang sobre? Kwarta. Di ba? Bakit nakasobre? Para maging malaki. Yan lang yun ang ginawang Lord's Supper ng Kristo, walang abulyan. Ano ginawa? Dinagdagan nila. Ang idinagdag nila, yung pagkakapirahan. Yung idinagdag nila, yung bang kahanga-hanga sa panglabas na anyo. Di ba? May mga awitan habang idinudulot yung tinapay. Wala naman tayong nabasa dyan na habang idinulot ng Panginoong Yahushua ang tinapay at sa kakatas ng ubas, may nagkakantahan. Walang ganon. Kaya ang ginawa nila ay processional, mga iba't ibang mga hinaluan nila kanilang mga man-made ideas para maging theatrical. Alam ba niyo ibig sabihin ng theatrical? This is not in our slide. Ito ay isang adjective. Having qualities suggestive of a stage play or of an actor's performance. Deliberately, pag sinabing deliberately po, sinasadya, or exaggerated, dramatic, or emotional. Kaya pag sinabing theatrical, ay talagang sadyang ginawa nila yon para maging dramatiko
at maging emotional. Kaya yung mga nag-iiyakan Sabing nakaranas ng Espiritu Santo. Ano yung ginawa yun? Nasa Biblia ba yun? Yung ba ang pattern ng Lord's Supper na ginawa ng Panginoong Yahushua? Hindi. Dinagdagan nila ng mga man-made ideya sa layunin na makaakit ng tao para maging emotional at dramatic ang kanilang pagsamba. Mga kapatid, pinag-aaralan natin ito. Bakit? Baka mahulog tayo sa false humility, sa maling pagpapakumbaba na akala natin tama, yung pala naman ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Anong kailangan upang yumabong ang ating buhay espiritual? Haluan natin ang aral ng tao? Ito, pakinggan natin. Next slide. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi niya mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Ngunit kung magpasakop kayo o nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Kaya mga kapatid, anong kailangan gawin natin upang yumabong ang ating buhay espiritual? Magpasakop tayo sa banal na Espiritu. Hindi sa banal na layunin daw ng tao, quote and quote. Iba na naman po hangarin namin Kaya namin dinagdagan. Banal pa ba yun? Dinagdagan mo na. Yung sabi, wag magdagdag, wag magbawas. Hindi ba? Napakahilig nilang magdagdag para maging kahanga-hanga Pero yung akala nila, yun ay nakalulugod pa sa Diyos. Hindi na pala. Ano yun? Gawa ng laman yun laban yun sa Espiritu. Hindi pwede magsama yun. Laman at Espiritu. Kapag ang Espiritu at laman, laging magkalaban yan. Ano pipiliin natin para magawa natin ang true humility? Yung kautusan na ayon sa panahong Kristiyano. Tayo mababanal, lalago tayo sa ating pananampalataya sa magitan po ng patnubay ng banal na Espiritu. Mamuhay tayo ng ayon sa Espiritu. Kung ano ang desire ng Espiritu Santo, yun ang hangarin natin, maging desire din natin. Ano halaga nito? Ano naman ang kasamaan pag nabuhay tayo ng ayon sa makasalanang pagkatao natin? Next slide po. Ito nakasulat. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Totoo naman yun Yung namumuhay sa kanilang makasalanang pagkatao, ang gagawin noon yung kung anong gusto ng sarili niya, kahit labag sa kalooban ng Diyos. Pero ang tao namang namumuhay ng ayon sa banal ng Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais na makasalanang pagkatao, kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Kaya, para tayo mabuhay ng ayon sa Espiritu, kung ano yung gusto ng banal na Espiritu, yun ang ating gawin. Di ba? Magkasya tayo doon. Huwag nating haluan ng kung anumang gawa ng laman. Hindi pwede magsama po yun Ano ang kasamaan pagka tayo po ay nabuhay ng alinsunod sa ating makasalanang pagkatao? Ang kahantungan nating kamatayan. Hindi lang yung una, pati yung pangalawa. Pagka ang ating sinunod, yung nais ng Espiritu Santo, ano sabi? Ang ating matatamo, peace, shalom, kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ano garantiya sa atin, tayo na namumuhay ng ayon sa banal na Espiritu? Kapatid na ministro, paano natin malalaman na nabubuhay tayo ng ayon sa banal na Espiritu? Magbasa
Nandiyan ang kalooban ng banal na Espiritu. Ano garantiya pag kayo ng ating sinunod? Next slide. Ganito nakasulat. Sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay, at ang buhay niyo ngayon ay nakatago sa Diyos na kasama na ng Kristo. Kaya pag nabuhay tayo ng ayon sa Espiritu, may buhay tayo. Oh, may buhay tayo. Ano sabi? Buhay niyo ngayon, nakatago sa Diyos kasama ng Kristo. Bakit? Sapagkat namatay na kayo dahil sa dati niyong buhay eh. Ano ibig sabihin ni Apostol Pablo niyan? Patay ba kausap niya dyan? Ba hindi, mga buhay. Eh ba't niya sinabing sapagkat namatay na kayo? Alam niyo, mga kapatid, may dahilan yun. Ba't niya sinabi yun? Ano katunayan? Ano ibig sabihin na tayo may buhay na nakatago sa Diyos na kasama ni Kristo? Ito, basahin natin ito. Next slide. Ang katawan ng tayo binubuo ng maraming parte, ngunit isa pa rin katawan. Ganon din sa ating mga mananampalataya sa katawan ng Kristo. Tayong lahat, kung ano hindi, alipin o malaya, nabautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. At isang espiritu rin ang tinanggap natin. Ayun, no? Dinagdagang paliwanag pa ng Apostol Pablo. Ang katawan ng tayo binubuo ng maraming parte. Pero, iisa pa rin katawan yun. Katumbas, ang mga tagasunod ni Yahushua, ang turing ng ay itinulad sa isang katawan. Marami yan, pero sa isang katawan lang sila sama-sama. Di ba? At sila ang wika, ayon sa ating binasa, na bautismuhan sa isang espiritu. Isang espiritu rin ang tinanggap nating lahat, sabi ni Pablo. Ang kausap niya yung mga tagasunod ni Yahushua. Kaya kung nabautismuhan na sila, ano ang ibig sabihin ngayon ni Pablo yung sinabi niya sa Colosas? Na mga namatay na kayo. Paano ba namatay ang mga naging sangkap sa katawan ng Kristo? Paano namatay? At mula noon, nagkaroon sila ng buhay na nakatago sa Diyos na kay Kristo. Next slide po. Kaya nung binautismon tayo, namatay tayo at inilibing nakasama niya. Ayun. Yun ang ibig sabihin ni Pablo sa Colossus 3:3. Nung mabautismo na tayo, namatay na tayo. Kung tayo po ay namatay, ay inilibing na. Saan tayo inilibing? Doon sa tubig. Ano namatay sa atin doon? Yung kasalanan. Ano ngayon na nangyari nung tayo umahon? Ito, kung paanong binuhay muli ang Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Ayun, bago na. Di namatay tayo, binautismuhan tayo. Yun ay libingan ng kasalanan. Di namatay na tayo, hindi physically, kundi yung po ay tumutukoy sa dati nating pagkatao, yung kasalanan. Pag-ahon natin kung paano ang Kristo'y inilibing, siya'y binuhay na maguli, ang mga nabautismuhan sa Kanya, inilibing ang kanyang kasalanan doon sa tubig, pag-ahon niya, may bagong buhay na siya. Diba? Tayo may bagong buhay na nakatago sa Diyos na kay Kristo. At kung kasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak mabubuhay tayong muli, tulad muli ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin ang dati nating pagkatay, ipinako na sa krus kasama ng Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan sapagkat ang taong patay na, malaya na sa kasalanan. Ako muna ay sasandali rito, no, kapatid ni Jeriel. Paumanin po ninyo mga kaibigan at tayo po ay nagkakaroon ng konting mga emergency. At si kapatid na Erning mayroong karamdaman at tayo mayroon ding konting karamdaman. Kaya pagpatuloy natin itong sinasabi ng banal na kasulatan na ang taong namatay na ay hindi na kailanpaman magkakasala. Kaya nung tayo'y inilibing na sa bautismo, inilibing na yung ating kasalanan, patay na yung kasalanan. Hindi na magkakasala.
Kaya dapat na mabuhay na sa katwiran. Yun ang hinahanap na ng Diyos. Kaya yun ang ibig sabihin nung binautismon tayo, namatay tayo kasama ng Kristo. Inilibing tayo kasama ng Kristo. Ibig sabihin, kung paano binuhay din ng Diyos na maguli ang Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Yun ang hinahanap ng Diyos sa atin, mga mahal na tagapakinig. Kaya, ang paglilingkod sa Diyos ay pagbabago ng buhay. Kita niyo. Napakahalaga na ang tao ay bago ang pamumuhay. Yung nakabatay na doon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hindi tama na ang isang tao ay magkaroon nga ng kababaang loob, pero false humility naman. Maling kababaan ng loob. Po. Kinakailangan yung tamang paraan ng kababaan ng loob. Kaya, kung nakasama na tayo sa kanyang kamatayan, kasama na tayo sa kamatayan ng Kristo, ano po ang tiniyak sa atin? Ayun, sabi diyan, tiyak na mabubuhay tayong muli. Ha? Bakit tiyak yun? Tulad ng muli niyang pagkabuhay. Ang ating Panginoong Yahushua ay binuhay na maguli ng Ama. Sinasampalatayanan po natin yun. Namatay siya, binuhay siya. Yun ay palatandaan na tayo man na sumasampalataya at sumusunod sa Kanya ay bubuhay. Kaya sabi, tiyak na mabubuhay tayong muli. Hindi po ito suntok sa hangin, kapatid na Erneng. Ito ay tiyak. Maliban na lang kung, sabi nga tunay ba kayong sumasampalataya? Di ba? Baka naman yung pananampalataya ay questionable. Hindi naman talagang sumasampalataya. Kailangan ang tagasunod ni Yahushua, totoo ang pananampalataya. Kaya, alam natin na ang dati nating pagkatao, ibig sabihin, yung dati nating buhay, yun ang napatay na kapatid na Erneng. Yung dati nating buhay. Pinako na yun sa krus, kasama ng Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. Nilibing na natin yung kasalanan sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. So, yun po ang, hindi ibig sabihin niya, kapatid na Erning, nung mabautismo ako, ba't nagkakasala pa rin ako? Yun ang hindi na inaasahan sa atin, di ba? Hindi na inaasahan sa atin yun. Pero dahil tayo'y tao, ano po, talagang mahuhulog pa rin sa kasalanan. Pero dapat napalaya na tayo. Yan ang pinupunto ng mga talatang ito. Hindi na tayo dapat mabuhay sa kasalanan. Kasi kung nabubuhay tayo sa kasalanan, pagkatapos sasabihin natin, sumasampalataya ako, mananampalataya ako. Yun po ang tinatawag nating false humility. Di ba? Sabi nga, false humility yan Ang kailangan, yung totoong pagpapakumbaba. Kung talagang tayo ay napasakop na kay Yahushua, ba kinakailangan, ginagawa na natin yung ginawa ni Yahushua na ating Panginoon. Kasi ang akala ng ibang mga tao, ang kaligtasan ay napakadali lang. Hindi po, sumampalataya ka lang anya, o yung iba naman, basta miyembro ka nung iglesia ni Yahushua. O teka muna, hindi ganyan ang dapat maging paniniwala natin. Sapagkat ay maling paniniwala. Kapatid na Erning. Tama. Sa mga kapatid, yung pong mga taong may Christian way of living, yung Christian life ang kanilang itinataguyod, yan ang mga tao na mayroon pong true humility. Nang ibig sabihin ng Christian life, ito ay nagtuturo ng pagkakaroon ng mga mananampalataya ng kaugnayan sa Kristo. Kaya nga Christian life Di ba? Di sapat na malaman natin na ang Kristo ay namatay. Hindi sapat yon na siya ay namatay dahil sa atin. Dapat ding alam natin, namatay din tayo nakasama niya. Dahil namatay tayo at nabuhay tayong kasama ng Kristo, ang kapangyarihan po ng kasalanan ay dapat ay hindi na iiral sa atin yan.
Ito pa Patay na sabi ni rin. Pablo. Yeah. No, Patay na rin. ito Dapat pa patay sabi na rin. ni Pablo. Tama. Ito sabi pa ni Pablo, no? Next slide, 6, 9, and 14. Sapagkat alam nating si Kristo'y o ang Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Yan pang dugtog na pahayag ni Pablo. Di ba? Ang mga tao na may Christian way of living, Christian life, ay meron silang dapat matutunan. Ano po yun? Alam na nating ang Kristo'y nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Alam nyo, ganyan din mangyayari sa mga kay Kristo eh. Oho, darating ang panahon na pati yung kamatayan na hindi na ho, sabi nga maghahari sa atin. Kaya ang sabi, bilang mga naglalakbay sa buhay pa na ito, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyong kasalanan. Pag sinabing naghahari ang kasalanan, kumbaga sa bahay, huwag mong gawing kasambahay. Ang kasalanan ay hindi natin maiwasan. Kapag hindi ibig sabihin kung tayo'y naglilid na ng Christian way of living or Christian life, taglay na natin ang true humility, ay hindi na tayo magiging, sabi nga ay, hindi na tayo magiging taong hindi nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo eh. Isipin na lang ninyo, kung dahil sa ikay nabautismohan, kaya husya ka na, taglay mo ng true humility, hindi ka na magkakasala. Sa tingin mo, kakailanganin pa natin manalangin sa Diyos. Ano pang ihihingi natin? Ama, hindi po ako nagkasala. Abay, hindi pwede yun. Kaya tayo ay sa kabila na tayo, ay kaya husya na, ay nagkakasala pa rin tayo, sapagkat hindi pa tayo perfecto. Di ba? Kaya nga, Kaya, Kapatid Erning, lilinawin natin lalo yan doon sa ating pag-aaral sa pagsamba ditong darating na Sabado at saka Linggo. tama. Kaya Kaya, kailangan kasi malaman nating lahat, lalo na ng mga kaanib sa Iglesia ni Yahushua at yung mga nakikinig sa programang ito, na may kalooban ng Diyos na dapat gawin ng tao. Pero kung papaano ipininta yon ng ibang relihiyon, yun ang lilinawin natin. Kasi nagkaroon ng isipan ng tao, kapatid na Erning, yun nga eh. Kapag ka miyembro sila ng isang organisasyon, di ba? Ligtas na sila. O meron pa nga silang awit, ako'y ligtas, ako'y ligtas. Dapat ako'y maliligtas, hindi ka pa ligtas eh. Di ba? Kaya yung mga bagay na yan, lilinawin natin. Kasi diyan mahuhulog sa false humility ang tao. O, mahuhulog sa false humility. Nangakala ng tao, sumasampalataya sila doon sa sinabi ng Diyos, yung pala hindi. Hindi pala yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya nililinaw ng Diyos kung ano man ang tinanggap natin noon. tama. Kaya, ang sabi nga, we are dead and alive. Yung mga naglilid ng Christian way of life, we are dead and alive. Yeah. Dead sa kasalanan, alive sa Kristo. Ayun, ganun po yun eh. Di ba? Dead or alive. Dead sa kasalanan, buhay naman kay Kristo. Ano ang dakilang pribilehiyo na ating natanggap mula nang tayo po ay maging kay Yahushua, pagsunod sa aral niya? Aral lang talaga niya, walang halong man-made. Ito, pakinggan natin. Galatia. Pinalaya tayo ng Kristo sa ilalim ng kautusan, kaya manindigan kayo sa pananampalataya nyo, huwag na kayong magpaaliping muli. Inuulit ko, ng sino mang magpapatuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Sabi pa ni Pablo, ano ang dakilang pribilehiyong ating tinanggap mula nang tayo matuto sa aral ng Kristo? Pinalaya na tayo sa ilalim ng kautusan. Ano yung kautusan na yon? Yung hindi masunod ng tao. Yung hirap na hirap siyang sundin.
Sa 3, inuulit ko ng sino mang magpapatuli. Di kautusan ni Moises, balik ka ng balik dun eh. Binabalik mo yung mga aral na dati na. Sabi, pinalaya na tayo sa ilalim ng kautusan na yon, ang Kristo. Kasi lahat ng gawain nun, sabat, pamamahinga, lumalarawan sa Kristo yun eh. Yan. 7 kapistahan, bagong buwan, lumalarawan sa Kristo yun eh. Dumating na ang Kristo po, ba't mo pa binabalik magpapatuli? Pag hindi ka tuli, hindi ka maliligtas. Saan ka nakakita ng ganyan? Ang sabi, pinalaya na tayo ng Kristo sa ilalim ng kautusan na yon. Kaya sabi ni Pablo, inuulit ko. Bakit niya sinasabing inuulit ko? Sa binasa ko kanina, sabi, hindi kayo makaintindi. Kaya inuulit ko ng sino mang magpapatuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Kaya nga, ang mga ganun ang O sige, pananampalataya, kapatid masusunod mo na ba buong Eric, kautusan? Maaari yung pinagpatuli. Sige. yung ganun ang pananampalataya na sila di umano ay Kristiyano o Yahusian, pero ang pinapractice naman ay kautosan ni Moises, nagbalik doon sa pagiging alipin, di ba, ng kautusan. Tama yun. Pinagaan na nga yan ng ating Panginoong Yahushua dahil wala naman makasusunod doon eh. Oh. Wala. Pero pag sabi nga, yun eh siyado ng ating gagawin ngayon. Pero hindi na natin dapat gawin yun no, yung ginagawa noon. Yung mga pista na yun. Hindi na para sa atin yun eh. Di ba? Ano ang hindi maintindihan ng tao? Kaya sabi, hindi kayo makaintindi. Ano hindi mo maintindihan? Hindi mo naiintindihan na yung batas na yun, tapos na. Obsolete May na yun bago eh. ng batas. Oh. Meron ng bagong saligang batas. Ano yun? Yung batas na ni Yahushua. Yung mga noon, pinalaya na tayo doon sa kautusan na yun. Nakita nyo? Kasi kung yun ang pagbabatayan natin ngayon, eh, araw-araw tayo magkakasala. Di ba? Sigurado yun. Sabi, hindi ka makakatugon doon. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Yahushua, ginawa niya iba. Pinagaan niya. Oh, para makasunod tayo. Oh, yan ang dapat po nating maintindihan. Kaya tayo sa iglesia po ni Yahushua, kung anong sinusunod, kaya nga tayo iglesia ni Yahushua eh. Yeah. Pag iglesia ni Yahushua, o Kristiyano ka, o Yahusian ka, batas ni Yahushua, hindi batas ni Moises. Kung batas ni Moises ang sinusunod, pero sasabihin, ikaw ay Yahusian o ikaw ay Christian, ay ang tawag ng publiko dyan ngayon, Judaizer. Di ba? Sino ang merong ganyang kaugalian na nakasulat sa Biblia? Yung mga Pariseo. Tama. Kaya pagka nalaman na natin yung katotohanan, natuto tayong sumunod sa isang pamumuhay na ayon sa banal na espiritu, magiging Kristiyano talaga tayo tunay. Yan. Yun ang kahulugan nun. At sapagkat tayo ay tunay na tagasunod ni Yahushua na ano sabi? 8:32. Next slide. Ganito nakasulat. Malalaman ninyo. Yeah. Ayan. Malalaman ninyo ang katotohanan. Ayan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya alam na natin yung katotohanan eh. Laya na tayo doon sa kautusan. Bakit po? Alam na natin yung katotohanan eh. Kaninong katotohanan ito? Katotohanan na nanggaling kay Yahushua. Yan. Malaya na tayo doon sa batas ni Moises. Hindi para sa ating kasi yun eh. Ang mga ginawa ng Israelita noon, anino ng gagawin natin ngayon. Ano po? Tama. Makatwid, at pagka ikay nasa katotohanan na, sapagkat ikaw ay hindi kabilang doon sa false humility na paniniwala. Kasi kaya false humility, kapatid na Jeriel ang aga-aga nating gigising noon. Pupunta ng suguan. Lakbay Yeah. lakad, dulas, pilapil. Mga ganun ano yun? Kaya ka lang ang makasusunod kasi yung may humility lang eh. Kaya nahuhulog sa false humility sapagkat hindi naayon sa kalooban ng Diyos eh.
Hindi, yun O, na di lang, ba? ito na lang ha. Yung ito, karanasan natin. Sasabihin nila, oh, meron tayong panata. Pag sinabing panata, hindi naman panalangin yun eh. Pero yun na nasa isip natin, di ba? Panataan niya, gabi-gabi, nakaluhod. Oh, Nako. luluhod ka. Pero panay naman ang reklamo mo. Di ba? Nagre-reklamo. Lalo na yung may sakit sa tuhod. Oh, di ba? Nag-aaway pa. Eh, dyan lang sa Jacksonville eh. Andyan ako noon eh. Meron dyan magsasabi na, hindi ako luluhod. Hindi ko susundin Bakit? yun. Malaki siya. Pero nandun sa di umano'y panata. Ba't ka nandun sa panata? Siguro, pananampalataya niya, ito yung aking humility. Ito yung aking pagpapasakop sa Diyos. Pupunta ka dun. Pagkatapos meron kang masasabing mali. Bakit nga ganon? Kasi hindi alam yung katotohanan. Ang sinusunod, kautusan noong pinuno. Hindi yung kautusan na nakasulat, kundi yung kautusan na pinilipit nung pinuno. Masakit pakinggan yan, pero ano po magagawa natin kundi ilantad natin yan. Ganyan po tayo noong araw eh. Totoo yan o hindi, kapatid na Erning? Nako, totoong-totoo yan. Di ba? Mayroon pa tayong panata noon na talagang gigising ka ng madaling araw sapagkat ang iba hindi makadalo sa gabi eh. Ang mga ministro Yeah. kami, gigising kami ng alas 4 kasi ang iba gusto alas 5. Oo, ngayon kami naman ay gagawin natin yon sa paniniwalang nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Di po ba? Pero yung pala pumapatak lang sa false humility. Yeah, Meron kaya tayong nagkakaganon, hindi nagsisiyasat eh. yun, tama. Kaya ngayon tayo na sa katotohanan na pinalaya tayo ng katotohanan yun. Ibig sabihin, hindi na natin ginagawa yun. Bakit? Alam natin mga man-made lang yun eh. Alam niyo, mas mahirap yung sundin yung man-made eh. Kaysa aral ng Diyos, mas magaan eh. Di ba? Excuse O me. tingnan niyo sabi ng Panginoon Diyos. Ano sabi ng Diyos? Magpakabait ka. Ay ang ginawa naman ng mga man-made na mga aral. Ang sabi, huwag kang paapi, lumabang ka. Kailangan pagtanggol mo sarili mo. Ang sabi, magpakumbaba. Sinunod mo yung mga man-made na iniisip ng tao. Pumatol ka, nakapanakit ka, na bilanggo ka, magtatago ka ngayon. Kung hindi ka nahuhuli pa, hanggang sa mabilanggo ka, gugugol ka ng time sa iyong nagawang kasalanan. Kaya mas magaan yung pagsunod sa katotohanan kaysa doon sa pagsunod doon sa karagdagang mga kautusan na gawa lang ng tao. Ito papangako sa mga nakayahusya. Next slide. Itong kahalagahan eh. So, ang Kristo ang buhay ninyo at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Kita ninyo, sabi ni Pablo, ang Kristo ang buhay ninyo. Di ba? Ba't pa tayo nabubuhay? Dahil sa Kristo. Siya ang buhay eh. Isinugo ng Ama ang Kristo eh para pagbigyan tayo ng pag-asa sa buhay. Ang sabi, kapag dumating na ang panahon na nahayag siya, mahayag din kayo. Makikibahagi sa kapangyarihan niya. Yan ay sa rapture. Yeah. Pagka nahayag na sa rapture ang Kristo, ano ba mangyayari sa atin? Hindi kasama tayo niya sasalubong sa Kanya. Kaya anong dapat natin gawin? Ito, sa natitirang buhay natin. Para mamalagi tayo sa isang Christian way of living o Christian life. True humility. Next slide. Sa Juan, pakibasa natin yung kapatid na Jeriel kung pwede. Sinabi ni Yahushua sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Yan yung buhay na walang hanggan, no? Yeah. Hindi yan yung sa ngayon na mundong ito, ha? Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ayan. Kaya yan din ang tanong sa ating lahat ngayon. Kaya kanina,
Sinasampalataya na natin namatay ang Panginoong Yahushua para sa atin eh. Hindi lamang naniniwala tayo, sinasampalatayanan po natin. Kaya sabi ng Panginoong Yahushua, ako bumubuhay sa mga namatay. At ako rin ang nagbibigay ng buhay. Kasi yun ang sabi, siya yung daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Di ba? Tama. Ang sumasampalataya sa akin, kahit pamamatay ka, malagutan tayo ng hininga, muli tayo mabubuhay. Ay, sino Pag-asa. halimbawa nun? Yun ang nangyari sa kanya eh. Hindi po ba? Yun ang nangyari sa kanya eh. Kaya walang duda, sinasampalatayanan natin yun. Kaya, nung tanong niya, ang mga tao noon, at yan din ang tanong niya sa atin ngayon, dahil buhay pa naman ang ating Panginoong Yahushe. Ang Panginoong Yahushe buhay pa hanggang sa ngayon. Nandun siya sa langit. Itong mga talatang ito o mga salitang ito, iniwan niya. Ha? Bago siya umakyat sa langit. Kaya, tanong pa rin niya ngayon yan. Sabi nga pangkasalukuyan pa rin. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Hindi po sa binasa namin ni kapatid na Erning, doon sa sinabi ni Yahushua na kapag sumampalataya ka sa Kanya, ha, hindi ka na mamamatay pag binuhay ka niyang maguli. Oh, ayan yan eh. Kaya, tayo bilang mga Yahushua, ito po ang sineshare natin sa tao. Kasi sa kasalukuyan, ang pinakikinggan ng tao, hindi na si Yahushua eh. Ang pinakikinggan ng maraming taong nagre-reliyon, kaya nga false humility na, yung pinuno nila eh. Hindi ba? Kung ano sabihin nun. Kahit gumawa ng paglabag sa kalooban ng Diyos yun, ipagtatanggol nila eh. Hindi ba't ganyan ang nangyayari? Siguro kung meron kayong social media, nababalitaan nyo yun sa Pilipinas, yung isang leader ng reliyon doon, na isang katutak na kaso ay binabato sa kanya. Tingnan nyo yung mga miyembro. Pinagtatanggol. Di ba? Ba't di nila sabihin, brother, sige harapin mo. Patunayan mo sa kanila. Hindi totoo yung bintang mong sa'yo. Pero hindi ganun. Aba, mga nagagalit. Di ba? Sabi nga, nagsasalita na ng masasakit doon sa mga kumu-question doon sa kanilang pinuno. Hindi lang yan. Hindi lang yung organisasyon na yan. Halos lahat ng organized religion o churches, ganyan ang isipan. Bakit? Kasi nga, hindi naman sila talaga kay Yahusha. Doon sila sa pinuno nila, kapatid ni Erning. Yun na nga, mananampalataya daw, love daw. Isipin mo yung isa, sabi doon nung isa, sabi nga, love your enemy. Tapos maya-maya, pinagmumura na yung umuusig sa kanila. Di ba? Ano klaseng humility? Sabi mo, love your enemy. Pagkatapos pinagmumura mo. Kung ano-anong masasakit na salita sinasabi. Tayo po, hindi natin kailan pa man pinipersonal yung mga miyembro ng anumang reliyon or leader ng anumang reliyon. Kini-question natin yung itinuturo nila. Nasa Biblia ba yan, brother? Yan bang sinabi mo? Yan ba talaga ang nakasulat? Yan ba talaga ang mensahe na nakasulat sa Biblia? O baka false humility yung sinibigay mo? Di ba? Na ang tao naliligaw sa halip na maniwala kay Yahushua, sa'yo naniniwala. Di ba? Ano katunayan? Yung mga bagay na yan. Ang Panginoong Yahushua at mga apostol niya at maging yung mga naunang lingkod ng Diyos ang sabi, ang unang utos na may kalakip na pangako, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Gamitin natin ngayon yung salitang yan. Naniniwala ka ba doon? Di ba? Bakit nung merong lumapas tangan sa kanyang magulang? Yun ang pinagtanggol mo. Yan Yeah. ang tanong. Hindi ba? Yung naglastangan. Oo, yung naglalapas tangan. Pagkatapos, ginaya pa nung iba. Di ba? Merong mga tao na mahal daw nila yung magulang nila, mahal daw nila yung nanay nila. Kinakausap mo ba? Di ba? Alam mo yung magulang mo, matanda na. Alam mo yung magulang mo ay may karamdaman. Kinakamusta mo ba? Malayo. Sabi nung iba, kapatid na Erne, brother, tingnan nyo to, malayo ka ba sa akin? Malayo ka sa distance. Pero nakakapag-usap po ba tayo ng live? Tama, yeah. Ayan, may paraan. Kung talagang nais nating sundin at paniwalaan at sundin ang kalooban ng ating Panginoong Yahushua na siyang Kristo, magagawa po natin.
walang dahilan para hindi natin magawa, kapatid na Ernie. Totoo yun. Kung mayroon pong paghahangad, may paraan. Kung walang paghahangad, maraming dahilan. Ngayon, mga kapatid, umaasa po kami na itong ating pinag-aralan tungkol sa false humility ay nakapagbigay sa atin ng pinakagabay para tayo matutong magsuri, magsiyasat na patuloy. O, tandaan po natin mga kapatid, habang tumatakbo ang panahon, huwag tayong magkaroon ng isang sarado tapos na desisyon. Yes. Dito ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Kaya ka matatalikod eh. Kaya ka mabibiktima ka ng pandaraya. Bakit? Gawa nung ano mo, kaisipang yun eh. Yeah. Tandaan natin, ang pagtalikod, unti-unti, hindi mo mahalata yan. Nang mamalayan mo, nakatalikod ka na sa Diyos. Akala mo sa Diyos ka pa rin naglilingkod. Yeah. False humility nga eh. Di ba kapatid na Jeriel? Tama po. Yung bias ang iyong isip. Tama. Kaya, Meron kang bias. Kaya napakahalaga po ng pagsusuri. Kaya lagi po umaasa namin tayo kapatid na sinasabi. Jeriel na yan ang Ano po, kapatid Erning? umaasa tayo na itong ating sinerge sa kanila ay nakatulong. Baka may sabihin pa kayo. Yeah, ang aming pong pagwawakas, ito pong aming inilalahad sa inyo, ano po, sa aming bahagi, ito ay sinasampalatayanan na namin. Pinaniniwalaan at sinasampalatayanan na namin, ito ang tama. Isineshare namin sa inyo. Pero bago nyo po, yapusin, siyasatin po muna ninyo. Ano po? Siyasatin po muna ninyo. Dahil kayo po ang magpapasya kung paniniwalaan ninyo ang sinabi ni Yahusha o hindi. Kami po, ng kapatid Lerning, nagpasya na kami. Tagal na kaming nagpasya, di ba? Tama. Naniniwala kami sa sinabi ng Panginoong Yahusha. Naniniwala kami sa nakasulat sa Biblia. Ilang paniniwala eh. Gamitin natin yung salitang sinasampalatayanan po namin. Sana po ay maging gabay ito sa lahat ng nakikinig para patuloy po kayong magsuri. Hindi, wala pong katapusan ang pagsusuri natin sa kalooban ng Diyos. Kailangan natin talagang maging dalubhasa tayo doon sa kalooban niya upang magampanan natin ang tamang kababaan ng loob. Kasi baka akala natin kababaan ng loob yung ginagawa natin dahil naglilingkod tayo sa Diyos. Yung pala, ginagalit lang natin ng Diyos. Hindi po ba? O pinapagseselos lang natin. Kapatid na Erning? Magandang termino yon. Baka pinagsisilos na natin ng Diyos. Hindi namamalayan ng iba yan. Yeah, Kaya nga po, gumising tayo at maging alerto tama. sapagkat ang espiritu ng demonyo nagkalat po yan eh. O kaya umaasa ho kami na itong ating pinag-aralang ito ay minsan pa na nakatulong po sa ating lalo ikatututo. Ano, manalangin po tayo kapatid na Jeriel. Maraming salamat po sa iyo, Ama naming Yahuwah, sa patuloy mong pag-iingat sa amin. Nakikiusap kami sa iyo, Ama. Patawarin mo po ang aming kasalanan. Pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman. Opo. Pangako namin sa iyo, Ama. Patuloy kaming susunod sa iyong mga kalooban. Tutuklasin naming mainam kung ano ang iyong mga katotohanan, ang mensahe mo para sa lahat ng tao. Aalamin naming mabuti kung ano ang gusto mo, Ama, Opo. para yun ang aming magampanan, yun ang aming masunod sa buong panahon ng aming paglalakbay sa sanlibutan. Amen. Patawad po sa aming kasalanan. Pakibasbasan mo po ang mga nakinig sa programang ito. Ibasbas mo po ang Espiritu Santo sa aming lahat Opo. upang patuloy kaming matuto ng iyong kalooban. Amen. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ayun na po. Magandang gabi sa inyo, kapatid na Erning. Good night po. Good night po mga kapatid, kapatid na Jeriel. Sige po.